sabi ng package mo, hindi ko yung nagbayad. So, anong pake mo kung di ako nagbayad ng mga costumes ko, girl? No, laban. Si Mix and si J Queen. Plastic ka na ko sa kanila. Love ko si JP. Oh my God, bumirit siya! Wait lang. Kailangan ka munang i-absorb. Philippine Goddess! Oh my God, ang ganda! Ang ganda! Wait lang. Kailangan ka munang magpahinga. Iba yung fulfillment nun. Pag sinabihan ka ni Mama Pao na isa ka sa top. As in talaga. Oo. Sorry, Vinyas. Can't relate. Kaming dalawa. Kaming dalawa. Shot ka. Oh my God! Divine. Hi, Mamisis! This is Phineas Deluxe. Welcome back to my channel! Oh my God, it's episode 9 now. Can you imagine, guys? Yes. Can you imagine? It's episode 9. Isang episode na lang meron ng season 3 winner. Kaya dapat pasabog ng pasabog din yung kada episode ng ating review with Vinyas. May title na. Kung kailan matatapos na, kailan nagka-title. Pero sige, ito na. Dahil pa-under tayo kanina, may mga napulot ako mga sobrang gagandang drag queen. Tinalo yung itsura ni Shawarma. At please welcome the original fashion connoisseur. Fashion statement. Fashion statement of season 1 Drag Race Philippines. Please welcome Minty Fresh. Come on. Pero hindi lang yan ang ating meron tayong live audience. Pero hindi lang yan ang ating surprise today. Nowadays, please welcome the grand winner of Drag Race Philippines Season 2. Please welcome Captivating Kanta! Finally, bumati muna kayo ko muna, Minty Fresh. Hello, mga misis! Ganyan ka lang magre-react, ha? So, Miss Kat. Hi, mga misis! Mayor Joy! Nandito pa rin si Mayor Joy. And nandito po sa likod natin ang ating studio audience. Diyan po sila. Ayan. Ano na? Umpisa na natin agad-agad para... So, of course, you can't afford such thinking. Talaga sabi ng package mo, hindi ko yung nagbayad. So, anong pake mo kung di ako nagbayad ng mga costumes ko, girl? No, laban. That's why they... Result ka ba din, no? What if it's the shit? Carry ka naman doon sa magkapatid, Miss Me. Yeah. Okay, tuloy tayo. Kaya namin nag-change. Sad naman. Hindi si Kiara yung piliin ko. Talaga? Sino pipiliin mo? Si Mix. Dahil? Parang maganda yung labanan ni Zimba at saka Kiara. Kasi nung si Mix tsaka si Zimba, parang depende rin naman sa song, pero feeling ko kasi yung kaiba sila na with strength. Oo, totoo. Parang match talaga yung laban, no? Saka parang pag mas pipiliin mo, kung competition talaga, parang mas pipiliin mo yung Magaling maglaro. Hindi ako pipiliin, isi-save ko din si Mix. Kasi para hindi niya masabi yung exit line niya. Kaya din. I'm now one of the industry top bitches, and I don't think any of these girls can say that during their rise to the top, they have uplifted the local community. Hindi ka lang mag-isabi, marami tayo ba? Bakit ito hawa? Sige na, para hindi lang ako yung masama. Bakit ka natawa, Miss? Hindi kasi, alam mo, ito walang eme ha. Kanina nag-perform ako sa rampa. Yung ginawa ko is para to a little bit educate, not to hate Mix, to educate these younger generation ng queens. And sabi ko, sino ako para gumawa nito? Eh, meron tayong captivating kat-kat na longer generating queen. generation na ito karera. Di ba na drag racing chat? Oo. Hindi. For me naman, okay lang sana yun, pero hindi mo kailangan discredit yung nagawa ng mga co-queens mo sa likod. Kasi parang, di ba, parang tinuro niya na unlike nung kalaban niya sa likuran, parang for me, okay na yung may na-contribute ka. Pero na totally na dapat i-discredit mo pa yung ibang queen. Alam niyo, ito walang eme. Habang ginagawa ko yung pyesa ko kanina, habang ginagawa ko yung pyesa ko kanina, nagre-research ako ng mga drag in Malate.
drag in 90s, wala sa Google. Pero nakita yan lahat ni Captivating Kat. Oo naman, kasi nga ilang taon na tayo. Oo, pero ayun, ang ganda ng drag dati. Nasa kwento na lang siya. Kaya ginawa ko doon yung pyesa na yun para kahit paano. Kahit di ko na-experience, magba-vlog si Captivating Kat kasi ikikwento niya yung mga yun. And let other people na praise you and parang i-uplift you kung ano yung mga na-contribute niya sa community. Diba? Hindi yung ikaw yung mismo sa sarili mo, hindi sa inaano ko yung mga... Okay, di pa nag-umpisa sa episode, mga misis ha. 5 minutes na yung So kasi nga, pero ginis kasi pa ngayon. Ang shady din ng Drag Race ha. Tingnan nyo, umpisa pa lang, pinlay agad yun. Yes. The provincial queens na para hindi na lang maging provincial queens na lang. Para ano na siya, compliment na siya. Ay, provincial queens ka, malakas to. Ano naman? Very mother si Maxi dun. Siyempre, alam mo naman, nasa TV. Alam ko din. Kaya na yung sa pinoto ko. Akala ko si Zumba. Yung ka ni Zimba! Well, in fairness, kasi naman, ilang cards na yung ginamit ni Zimba. Lahat na dekla. Walang bumoto sa Actually, kanya. nakakatawa siya. Para siyang bata talaga na nakikiusap nung Pero bata. episode nila yun. No? Saka sinasama niya na si Lord. Yes! Si Lord, si Brigiding, ang dami niya ng ginamit na May nepo baby pa. Pero cute. Ibig sabihin, ganun niya kagustong-gusto talaga. Okay. Grabe tong top 5 na to, no? Correct. Hindi mo alam, no? Powerful. Thank you so much mga sis dahil nakita niyo talaga ako ng potential. Pero sana hindi niyo lang ako binoto. Kasi I'm coming for you guys. Ay, hindi siya grateful Correct for you. Fierce. Ungrateful queen. Charot. Palaban, TV. Prepare si Kiana. Uy, may mga nang babash sa akin. Galit daw ako kay Kiana at favorite ko daw si Zimba. Tama kayo. Tarik lang. I love Kiana. Ay, ang ganda na outfit ni Karen. Yeah. Scarlett Karen deserve talaga maging resident judge. Sinong hindi deserve mag-resident judge? Alam mo na kung sino. Sino, Ming? Meron bang deserve? Ay, for me, you deserve lahat. Deserve naman lahat. O baka mamaya judge pa siya sa All-Stars, no? Magpakabait tayo. Charot! It's another week. So, Ano si Angel? ladies and gentlemen, the eliminated queen. Right there. Meron tayong character na. Ginawa talaga nila yan. May ganyan din kami nung season natin. Kayo ka. Meron. Yung may flower naman sila. Parang mga namayapang. Oo, sabi mga dolls na dala ni Morgana. I'm now one of the industry's top bitch. Shady ng Drag Race, inulit po. Juliet, ha? Ang editing, ha? Kaya na mo kami dyan. Kahit konti lang. Yung iyon naman. Diba? Dahil kwento mo yan, masama kami dyan. Eh. Yun na sila. At nung nakapasang kilay. Ay, katakas nga kilay ni John. Ang tatari ng mukha alam mo nga hindi eliminated eh. Ang ganda ni True. Fashion. Pero huwag kayong mag-alala kasi these queens will not compete with you again. Bakit sinabi agad? YouTube, pero Dahil pinakaba muna. Ang sarap ng araw. Di pa ako nakatry ng Auro chocolate. Baka sarap. naman. Talaga? Welcome to Ang our sarap. chocolate cafe. Ay, Auro, baka naman. Oo nga. Sana babe, I only have one question for you. Mataray! Matapang siya. Oo. Ulang pathetic yun. Sasaktan ako na sinasabi nila na yung mga provincial queens first outers lang. That is about to change right here, right now. Fairness, And I binago want ni all you guys to yun. know that provincial queens, kaya Alam mo na, Hanabeshi. True. Binago ni yun, ni Kiana. No? Nung nakita namin si Morgana. In fairness naman, hindi siya. Nakita rin Charing. namin si Hanabeshi. Charing lang. I love you, Morgana. And then nung nakita ko si Morgana, sabi ko, Miss Congeniality. Di ba, Mi? Nung first day? Oo. Ay, mukhang mabait Mukhang to. mabait to. Basta nga ng zipper. Seryoso ka? Hindi, totoo, di ba? Hindi, helpful talaga siya. Tinutulungan niya. Pero no season namin sa Hanabeshi, mabait din talaga. Mga provincial queens ang mabait talaga. Kasi hindi pa nila na-adopt yung mga... Mga ugali sa Maynila.
Pero ngayon na-adapt na nila. Hindi syempre sa ayoko na. Super backed up na ng CDO girls because I know the girls as well. CDO din ba si Bakla? Ikaw yung Kasi Pares sila? Hana Beshi. I am CODI, Iloilo. Bacolod siya. Bacolod si Yudi. Can you imagine, no? Pandemic lang nagkaroon ng drag queens dito sa mga provinces na to. Naalala mo, Pero di ba, ang polish after pandemic, di ba? Di ba, after, I mean, during pandemic, parang di ba tayo lang magkakakilala? Gumawa siya ng Gumawa group. ako ng group ng Pinoy drag queens kasi nga parang kami-kami lang. Then, nung during pandemic, biglang nagsulputan ng mga bedroom queens na doon. Feeling ko dahil sa mga Facebook live, Yes. no? Nakita ng mga Totoo. bagets na, Tas masaya inspire pala. lahat. Oo. Yeah. Tapos Drag Race, tapos yung ginawa nila Eva, ano nga yun? Playhouse. Playhouse, na yung sa Zoom. Yeah. Grabe sa Angel, every week merong paandar. And you're gonna love me for that? Wait. In fairness, Sisters. in fairness kay Angel Palaban, wala siyang man lang hindi man lang siya nang piplease. Instead of being a drag superstar, title mo, anak ni Brigadine. Do you want that? Pero, Hindi naman ganun yun. Hindi porke ganun agad. Kasi si Cissy Houston, na nanay ni Whitney Houston, hindi naman nakilala si Whitney as anak lang ni Cissy Houston. Nakilala siya because of her talent. So kung Tapos ang tita niya, si Dionne Warwick. O, diba? Pero nakilala siya as Whitney Houston, kasi talented siya. So kung talented enough si Zimba, makikilala siya as Zimba. Kaso, sareng. Baka sabihin niyo, favorite ko na naman si Zimba. Pero magaling naman kasi tayo. Magaling si Zimba, magaling. Mas magaling pa kay Britney. Oo, wala kang proven si Brigadine. At umabot sa ako na Tapay. So, if you think I cannot afford to buy a drag outfit, You don't have to be peacock. I mean, why do you need to say na hindi ako nagbayad ng costume ko? Kakaiba yung Pero with that point, na-misinterpret In fairness, ko lang. no, kakapasok pa lang. What can you say about that? Oo, gusto ko lang malaman magkano talaga yung dress kayo, di puta. Hindi, pero totoo, bakit ka napikon? Totoo naman na nagbayad naman talaga si Brigading ng outfits mo. Correct. And the advantage mo yun. Kasi yung mga iba, kailangan nilang magbayad ng sarili nila. Ikaw, di ba? Hindi, yeah, parang Pero masama ba yun? hindi, parang masyadong naging defensive si Simba. Defensive. Siguro ayaw niyang ipakita, ayaw niyang ilabas yung side na yun. Siguro baka napahiya siya kasi parang ayaw niya ilabas na si Brigading yung nag-sponsor ng mga karamihan sa mga suot niya, di ba? Baka ganun yung dating sa kanya. Parang nandun siya sa Drag Race because of Brigading. Well, that's totoo naman. Hindi, oo, kasi si Brigading din nag-push, si Brigading din yung nag-train, lahat. Kaya ganyan yung dating niya kasi si Brigading nag-train. Yeah. Totoo naman. In fairness. So, isisisi kay Brigading. Si Brigading may kasalanan. Ikaw ba, nung season mo, may sponsors ka ba? Yes. Oo, ako rin. Wala kang sponsor kahit isa. Totoo. Oo. Bago ako pumasok, minute ko si Daddy David ng Nectar. Kompleto na yung lahat ng gamit ko. As in, hindi naman ako nangingi sa kanya ng pera. Gusto ko lang siya i-meet kasi I wanna tell him how proud I am na papasok ako. Pero, ayun, binigyan niya ako ng 10,000 and pocket money. May pocket money sa loob. Pero wala akong sponsor. Daddy David. Wala akong Siya sponsor. lang yung Nagbigay ng 10,000. As in? Yeah, hindi. Tapos lahat pera mo na? Oo, kasi ayaw kong humingi. Kasi ayaw kong may okay. ayaw kong may ma-disappoint. Added Okay. pressure siya. Na-pressure ka. Oo. Di ba? Lalo na kung ang taas ng expectations lalo na kung alam natin na kilala Imagine- na tayo before Drag Race. Imagine mo kung may nag-sponsor sa akin tas ang susuotin ko, tuwalya. Anong sasabihin? Diba? Anong i-react ko dun, Betty? So, at least, bala ka, wala madi-disappoint. Sabihin, saan napunta yung ko, in-sponsor ko, tuwalya? Diba? Pero iconic. Thank you po. Alam niyo sa season namin kung sino ang pinakamadaming sponsor? Alam mo, sino pinakamadaming sponsor sa season namin? For sure, si Silhouette. Alam ko sarili niyang pera. Sponsor. Sino ba? Si Brigading. Kasi oo nga. Kasi Oh, ang dami si connection si Brigading Brigading. bago Oo, kasi na-train ang ni dami Kat-Kat yun. Ang dami Na-train ni Kat-Kat! Hindi, ang dami kasi nag-i-aim din kasi sa kanya. Correct. Parang nung mga panahon na yun, si Brigading yung pinakamataas nung Yes. panahon na yun. Siya yung pinakamaingay yung pang... Kumita Kaya na din attitude siya. si Brigading nung mga panahon niya. That was my mistake on my part. And kung nasabi mo sa akin beforehand that wasn't okay, I wouldn't have brought it up. Nag-sorry naman pala si Mix. Well, Tutapong nila para sila mga ganito ipis. Ano ka matawag sila? Ganito ipis? Sige, ganito yung tapang. Ganito ko tapang. Chat palaban si Waxy! yung pinaka hindi mo, Ben. Si Mix and si Jay Queen.
Napaplastic ka na ba sa kanila? Loko si JP. Oh my God. Kasi hindi sila nagpapakatotoo dito. Yung binagawa, Kailan ako hindi nagpakita ng totoo sa iyo? Grabe, murari. anong natalo ka? May muna tayo. Iba to. Pasabog si Maxi. Ito yung kakatakot na Maxi! Ang bilis yung sumagot. I love. May ganun ka mananap pa? Oh my God. Tsaka seryoso. Yung mga sagot niya, direkta agad. Galit. Oh. Ay, ako. Stay humble. Kasi humble ka ng panahon. In fairness, parang bukod kay Ben, si Maxi na yung pinakamatagal sa industry. Yeah. Deserve niya yung, kahit bata si Maxi, pero sa tagal niya na nasa stage, sa tagal niya na nagpa-perform, sobrang matured ng thinking niya about performing. Noon Mga natutunan niya yan sa atin. Ang inumiyaw So naalala ko na nagugulungan kayo doon. Tapos nung hinarap kita, wala akong sabi. O ngayon, Oo, nagharapan pala sila. Ano ang mga sinasabi mo sa kapatid ko? Yan. Gumagato si Papa Pop. Yan. Mas gusto mo ba mukha kita? Hanggang dito lang. Nung hindi ka patalo. Ano pinagugulungan? Pang-assumption. Parang narinig ko na parang mas hindi kami ganun kalayo, parang hindi ko marinig yung bulungan. Gigil si Max. Parang ngayon, Ang sarap naman magkaroon ng Kuyang Maxi, no? Parang, tingnan mo ilang episodes na yung lumipas, pagtatanggol ka pa rin, kahit Maxi, ampanin niya ako. Nagpaampon. That's just for mini challenge. Mini challenge pa lang yun no? The empowerment, the happiness, the joy, the success. Their corner of the sky that they've been looking for. Ang supported ni Versex. Correct. Oo. Iyakin siya. Para siyang nagtatapang-tapangan, no? Hard lang talaga siya, pero so Sobrang maiyakin talaga siya. Ang bilis niya. Bilis siya maiyak. In fairness, kanina habang nanonood ako sa viewing party, naiiyak din ako dito. Pero nagpapaka-busy ako kanina. Nagwawalis-walis. Kailangan ko ng tsokolate para mag-feel good ako. Ang sarap-sarap niya. Gusto ko matry yung Auro. Auro baka naman. Ang sarap ng Auro, tapos napakagwapo ng may-ari. Talaga? Oo, sobra. So, the girls and I have decided the least dapat Si Ver ang spokesperson, no? The fifth place is Angel. Award. Nilagyan din ako. We decided that the fourth one is Maxi. Cause alam mo, politika to. Itong dalawang to yung parang front runner for, di ba? Reigning queen ako. Hindi namin yung rank to. Uy, ang galing-galing ni Angel. Sobra. Kanina, tumitingin lang ako sa kanya. Sabi niya, pagtatawanan mo na, Angel, I hope hindi ka na-offend na tumatawa ako sa iyo. Pero, ang galing niya. Nakaka-proud. Ang laki ng in-improve niya kasi syempre, na-witness ko yung pagsisimula niya sa Oprah. Oo, short hair pa siya. Nakita ko siya noon. As in, tas ngayon, ganyan, ang galing. Sobrang ang laki ng in-improve niya. Kakaaliw. Miss Tita Baby. Tita Baby nga. Fairness, magandang representation nga si Tita Baby. Nakaka-validate ng brand ko, at saka nakaka-validate ng pagkatao ko, nakaka-validate ng purpose ko. Sana all my purpose. Naalala ko ng season 1 ng kami yung guest, tapos si Tita Baby yung host nung intervention. Tapos audition na nung season 2. Nagtatanungan kami, anong level ka na? One step closer to being crowned the Philippines third. Oh my God! Ang bilis ng season nila. Pero hindi mo rin magiging matagal lahat. You have slayed, but Ang you have ganda to ng keep on season slaying. nila. Ganun dapat. Lahat ng episode, no, palaban. Yes. Perfect. An original song entitled Slay Akla, wherein you'll write your own verse, lyrics. Oh my God. Puro sila, Ilang kanta ngayong season. Sa drag race. Sino nga ba sa inyong apat na karapat dapat? Sino sa nila? Sino nga ba? Oh my God! Hindi ko nakita yun kanina. naging co-host bigla. Oh my God. Angel, I love you so much. The K-word of this challenge is Grabe, kakaaliw si Edong. Di ba Kiana with a K? May iba bang spelling yung Kiana? Di ba K talaga yun? Actually, kasi, yun din yung, nung hindi Sa Bacolod kasi. Hindi. Iniisip ko, pwede pang C yung Kiana. Pero, kung nanood kayo ng ng, parang Meet the Queens ata yun, parang Rihanna siya. Rihanna. So, sa kanya, Kiana. So, with a K. So, dapat Rihanna with a K. Mali rin yung spelling ng Kiana niya. Di ba Rihanna dapat R-I-H? Sa kanya, K-H. So,
Inamok yan. Hindi. Talagang napag-diskusyonan natin yan sa episode 9. Pero yun yung sabi niya, na instead of Rihanna, it's Kiana. Oh. O hindi kayo With a nanood K. ng ano niya. Hindi, abilido niya kasi yung with a K. Oo, abilido niya yun. Tingnan niyo yung ano niya, Kiana with a K. With a K yun eh, parang with a So, K. middle name niya yung with a. Oo. Tapos apelido niya, K. Hindi, we lang yung middle name niya, tapos a K. Okay. We a K. Charot niya. Oh my God, sulat-sulat sila, oh. Takula na kayo ng lyrics sila sa isang season, Sinunay! Hindi sinunay yung season 1 eh. Goggles niya. Ito ang score mo. Ang dami ganun ni Angel. Confessional queen. Confession ako. Yeah. Alam ko nahihirapan si Tita Baby dahil halata sa t-shirt yun po. Grabe tong top 5 na to. Nung moment na yan, nung top 5, kinakabahan ka. Thank you ha. Masyado. Alam mo, yung feeling ko kaya ako na-eliminate kasi hindi ako kinabahan masyado. Nung top 5. Mas kinabahan ako nung mga before top 5. Tapos nung nandun na ako sa top 5, feeling ko mag-top 4 ako. Ako kung alam nyo lang, yung top, kasi di ba top 6 kami ng ilang linggo. Tapos top 6, tapos top 4. Nung tops, nung yun yung episode ano namin, top 6 kami. Ako yung pinakataranta. Ako sa lahat yung pinakataranta kasi ako yung pinakasimpleng runway, yung doble cara. Yung sundalo siya ka teacher. Tapos lahat sila pasabog yung runway. Ako yung aligaga talaga. Tapos naghahanap ako ng mga kung ano-anong props ng teacher, kung ano-anong props ng sundalo. Nagpapahanap talaga ako kasi kailangan ko para at least kahit yung presentation ko man lang yung runway is maging maganda, okay. Oo. Kahit presentation lang yung dalhin ko. Kasi wala talaga akong laban ni sa sa for me sa Parang conceptual naman yung sa'yo. Oo, conceptual talaga siya. Pero kasi drag race kasi siya, so kailangan siyang i-drag talaga. Naintindihan ko naman yung comment sa akin. Yung towel ko, sorry. Pero kasi runway kasi. Runway, entrance look walang scoring yun eh. Kasi entrance look. So, okay lang yun. So, ako talaga yung pinaka-aligagaday. As in talaga. Tapos nung in-announce ako na isa ako sa top 4, alam ngayon ko lang sasabihin to. Ayaw ko pumayag na isama ako dun sa na hindi ako magli-lip sync. Parang ganun. Hindi, okay lang ako na mag-lip sync ako para at least deserve ko na mailaban ko yung top 4 ko. Parang ganun yung feeling ko na okay, ready ako na mag-lip sync. Pero nung hindi ako tinawag, isip ko talaga ano ba, parang gusto kong lumaban din sa lip sync battle para at least kahit papaano mapatunayan mo sa sarili mo na deserve ko yung top 4. Parang ganun yung sa akin. Pero naisip ko na, well, sila na nag-decide. So, kailangan kong na deserve ko talaga yung maging top 4. So, parang ganun yung sa akin lang naman. Ako naman, lang ako, chill lang ako sa hotel. Nung top 4. Waiting kami kung sino ang dadating. Kasi pag natanggal ka na, nasa hotel kami. Tapos lahat kami, pag gabi na, pag narinig na namin dumating na yung mga tatingnan mo kung sino yung mga titigil na kami sa hallways. Ganyan din kami. Kung sino yung magkakasama. Oo, ayun. Kasi laging nahihiwalay yung eliminated. Kasi mag-unpack pa. Correct. So, ayun, si Min. Swimming kami, inuman. Paro-paro. Siguro mahilig si Mama Pao sa paro-paro. Bulak-bulak na. Hey! Yun ang amats niya. At white contact lens. Yun yung peg niya this season. Kung ganda mo What's your favorite part of the season? Sa Gaga Pilipino, another sinungaling, Ruger from Forward. Actually, mga pa, hindi ko maalala kung kailan ako last umupo sa sleigh. Ang yung mga linyahan this season. May kilig si Mama Pao, no? Super fan of Drag Race, Janela Salvador! Ay, super funny yan. Nakakatawa. Si Janela nanood nung season 1 sa amin. Season 2 nakakatawa na nag-CR ako. So, kailangan mag-change na outfit. So, nandun din siya sa CR. So, nagkasalubong kami. Ay, hello! Congratulations, Bernie! Award. Sabi ko, captivating cat po, Miss Janela. Yeah, sorry talaga. Ikaw hindi ka pala tawag na iba. Alam mo, natawag na ako dati, ito mamamatay, cat. Natawag na akong cat dati. Oo, sa O-bar days ko pa. Magkamukha tayo sa O-bar days. Ang ganda ko ng O-bar, petit. Sige, maganda. Ako natawag akong Brigadine. Siguro kasi naano nila dun sa away namin.
Yung season 1 pa yun, sa Nectar. Precious! Natatawag akong Precious kasi nung Drag Race, pag nakapanlalaki, kasi nung Drag Race ni Precious, long hair siya. Ako yung long hair ngayon. So, natatawag akong Precious lagi. Ito na. Ang kamiti niya. Oh my God! Ganda. Kanina naiiyak ako talaga. Ang ganda ng lyrics. Oh! Wow! Ang ganda ng lyrics. Kinilabutan ako. Hindi ko narinig yun kanina. Galing. Gabang talaga si Simba. True. Hey! Galing! Oh my God! Oh my God, pumirit siya! Wait lang. Kailangan ko munang i-absorb. Philippine Goddess! Oh my God, ang ganda. Ang ganda. Wait lang. Kailangan ko munang magpahinga. Sobrang nakaka-proud. At ang ganda ng lyrics. Yeah. Yung ano kasi ni Angel, yung last, parang the body, the care. Di ba parang ginawa na ni Trinity, ginawa na ni Jade, so ng kahit sino, pero ito, siya to. I love it. Ganda ng outfit. Lahat sila splitera, no? Ng apat. Wow! Ang ganda ng lyrics nila. My God! Ang galing. Tsaka ang haba. Oo. Hindi siya yung four-liners. Hindi siya four-liners. So, alam mo, parang sa mga sa atin, laro-laro lang. Di ba? Parang magaling mag-lipstick si Tita Baby. Sinabi ko rin niya kanina nung sa view. Ang ganda. Guys, can you imagine, naging part na kaming tatlo ng Drag Race, pero para akong nagva-fangirly. Yeah! Ang galing. Ang ganda talaga. As in, sobrang nakaka-proud. Deserve nyo ng standing ovation. Pinaranga. Bakit purple? Binawi mo pa. It's Maxi with wings. Any violet. Same. True. Minis-gay tayo ni Angel. I'm gonna shoot it. Ano ba yung Angel. Nakakapagpaawa. Maamo lang siya. Para maramdaman nila yung essence na nagkakaroon kayo ng demure. Babaiyang side ko, napihi ko side. Ibibigay ko side. Bongga to. Sana naglagay siya ng ulo sa baba. For this runway, I'm gonna turn your ulo. Pero siya lang yung may concept na ganyan. Sa kanya yung pinakamagandang concept. Contrast. Ay, ang galing ni Kiana ha. For someone talaga na. Sobrang galing ni Kiana talaga as in. Talagang. For someone na, di ba syempre, hindi naman natin may tatanggi na mas madami tayong resources dito sa Manila. Mas mahirap magkaroon ng, hindi na pala ngayon. Kasi may Shopee na, may mga Lazada na. Bongga, inangat talaga ni Kiana ang provincial queens. Ano ba yung suot niya kanina? Parang hindi. Cards. Walang cards yung kanina. Right now is You strike me as someone who knows exactly what she is doing. In fairness, Even in the totoo. center. Galing ni Waxy! My God! What I like most about you is your fighting spirit. But I think Totoo. Rather than do a 360 and you weren't able to land it. Naland naman niya. Naland ba niya? Okay naman. Hi, Angel. Hello po, kapis kita. Pwede na nga sinasabi, ups ka naman. Grabe si Angel. Alam mo, siguro itong confidence ni Angel na to, kaya siya ganito ka-confident. Siguro dahil to sa love ng buong family niya. No? Kaya hindi siya natatakot sabihin kung ano yung patawan niya or kung may ma-offend siya or kung dahil to sa love na natatanggap niya. Kaya si Angel, hindi na lang kapatid ni Max. Dahil si Angel ay the Angel. Truly Totoo! Oh my God! Doon mo na, yung may realize na yung kay Simba, lagi siya nakakompare kay Brigitte. Kasi si Angel, gumawa talaga siya ng sarili niya. Hindi siya na, hindi mo na siya maisip. Yes. Uy, for the longest time in fairness, 8 years na silang drag queen, alam ko, or 7. For the past ganong Anong year ba?
Sila? Sure ka niyan? Kasi ikaw nga, hindi mo alam ko. Oo nga, 9 years ako eh. 9 years ako. Sure ka na? Parang 1.5 year yung agot ko kay Maxi. Tapos siguro mga 1 year kay Angel. So mga ganun. Ganun sila katagal ng drag queen. Pero ang kilala lang natin talaga si Maxi, no? Yeah. Parang laging shadow si Angel. Never nating nakita to. Pero grabe, superstar si Angel. Kilig tong episode na to. Kakainis. Journey mo din sa Drag Race. Kung sa mga taga-probinsya gustong sumali sa main stage ng Drag Race Philippines, dapat magkasing galing o mas magaling kayo kay Kiana. Grabe naman, Beshi. Grabe kayo kay Morgana. Mabait naman si Morgana. Pero gusto kong kamustahin ang mga friends and staff sa inyo. Oh my God, ito no. Oh my God. Na-experience mo yan. Hindi pala, no? Na-experience mo yan. Maraming salamat. Alam mo, ako hindi ko alam kung anong sasabihin ko dito. Chan, laban. Ganun lang. I don't know. I'm not that kind of person kasi. Pero siguro pag nandyan ka na dahil sa pressure, dahil sa lahat. Kasi kami, lalo na kami pag trans, parang syempre kailangan yung consent namin. Pero ako okay lang kasi ganun pa rin yung tawag sa akin ng mother ko eh. Kaya okay lang sa akin. Papakita mo sa mga tao na kahit ilang beses kang matalo, lalaban ka, at darating din yung panahon mo. Alam mo, ayun na, tumatayo na naman yung balahibo ko, guys. Oo nga. Nakakilabot. Pero pareho akong sad. Yung experience ni Max kasi ilang competition na rin sinalihan niya. Ito feeling ko lang siya talaga nagtataguyod sa family niya. And sobrang strong niya as a kid, as a kuya, and kuya sa pamilya. Sobrang supportive niya sa family niya, sa parents niya, even sa mga kapatid, lalo na sa kapatid niya. Sa kapatid, Kaya naging drag queen si Angel dahil sa kanya. Talagang pinush niya sa O-Bar para maging drag queen, pinag-audition niya. Ang galing, ganun siya, supportive talaga. As in, malala si Maxi maging kuya. Kuya sa pamilya talaga. Oo. Gangsta. I love you so much. I love you. Thank you, Simba. I love you, Simba. 2-year-old Angel. Dadating ka sa punto ng mapagtatanto mo, isa ka palang babae. Marami kang challenges na happen. Hindi ka iba kang uri ng mindset. Ang lakas na tama mo, girl. Kaya naiiyak na ako, guys. Buti na nagpatawa siya kasi I don't promote cryness. May panita yun sa akin. Ayaw nga. Alam ko ilang pinag ka mo. Yung gusto mo lang naman kasi yung may makahag ka na someone. Eto si Grabe, no? Grabe! Grabe yung drag race. Anong tsahin? Totoo! Confirm! Alright, queens. Baka nyo yung asari. Grabe itong season na to. Alam mo, feeling ko na-attach din ako kasi nire-review ko siya per episode. Alam mo yon. Nung season 2 kasi hindi ako nanood masyado. Ako rin naman. Hindi ko pa napanood siya nanood. Grabe. Na-attach ako dito sa mga baklang to. Parang feeling ko, kilala ko sila. Tapos, pinagdaan ko din yung mga pinagdaanan nila. So, thank you kasi nabigyan nyo pa rin ako ng clout kahit season 3. Pero ang gagaling kasi talaga nila. As in, yung first impression ko sa kanila nung paglabas nung Meet the Queens na, okay, parang sobrang basic lang, pero episode 1 pa lang, parang ibang level agad. Pinatunayan nila na mali yung first impression ko na ang gagaling talaga nila sobra. Yeah, same. Ang nakakaloka dito sa season 3, lahat sila may baon, no? Lahat sila ready, lahat sila. And guys, tandaan nyo, itong Drag Race siguro ang isa sa pinakamahirap na, or ito na yung pinakamahirap talaga na reality show ever. Oo. Kasi kailangan patunay tayo dyan. Kailangan mo magtahe, magsaya, kumanta, magsulat, umacting, like, you should pressure, prepared ka emotionally, physically, mentally, diba? Parang lahat talaga. And talent, kailangan ikaw makeup artist mo, ikaw hairstylist mo, ikaw yung gagawa ng damit mo. Alam mo yun, guys? Kaya please be kind to your queens. Tip your queens. Kung gusto niyo pa mag-tip, ang Gcash mo ay? Ilagay mo na lang yung QR code ko. Ito siya. So ito yung QR code ko din.
Ako din. Ito rin yung QR code ko. Thank naman kayo mga misis. Episode 9 na. Maawa naman kayo. Thank you. Pero yun nga, have something, di ba, compassion naman sa mga queens. Huwag naman kayo masyadong, alam mo yung parang sobrang akala mo di tao yung kausap. Oo, kasi grabe yung pinagdadaanan namin dito. Kung alam niyo lang po, parang, syempre ikaw lang mag-isa sa hotel, wala kang kausap, wala kang all throughout the season. Pero syempre, dapat, di ba, kaya dapat maintindihan nyo rin yung pinagdadaanan namin. Hindi nyo alam yung pinagdadaanan namin, pero syempre, kailangan din talaga ng compassion sa mga queens na kasali. So, at magbabalik po. Please leave the stage, evaporate, and reincarnate, okay? Because nobody who performed at that level and that erotic to me. She's so much more than singing. Talent and X Factor. Yun yung meron si Angel eh. And tonight, actually, may X Factor siya talaga. It was flawless. Anjing ng butterfly. Anjing ng butterfly. That my slayers, your look tonight. Huh? Allow them to outshine you. Oh. But your Slay Akla performance had moves that didn't land and you struggled down the road. Ano doon? Nitpicking na. Oo. Bakit? Ano parang may gusto ko sabihin? Why? Ang galing niya! Ang galing niya. Ang sa Slay Akla. Ang galing. Hindi nila mahanapan ng buta. Oo, parang hindi mo mahanapan ng buta si performance si Simba doon sa stage. At ang ganda din ng lyrics niya ha. Yung mga ginawa niya sa Drag Race, yun yung pinasok niya sa lyrics niya. Parang mahanapan mo siya ng nitpick sa runway, pero hindi doon sa performance. Pero teka muna. Yung final if we put your angels. Congratulations. Oh my God. You are the winner of this week's champion. Deserve. You want to get the one. Sobrang deserve. Sa kanya rin yung pinaka-magandang. You will also receive the last room batch of the season. Bigyan ang room batch yan. Grabe ang yaman ng Team Gala. Imagine mo, out of 10 episodes, may 5 rubage kayo, te. Oo nga ha. So, 8 badges lang yung pinabigay. Tatlong nila sa iba. Oh my God. So, tatlong rubage yung pinamigay nila sa iba. So, ina, iba. Pananalo pa. Iba. Laki ng kinita. Talented din naman kasi talaga. Part of the grand finale next week. You are also in the top 4. Congratulations, Eva. You were the second queen. Grand finale. Iba yung fulfillment nun. Pag sinabihan ka ni Mama Pao na isa ka sa top 4. As in talaga. Oo. Sorry, Vinya. Can't relate. Kaming dalawa. In fairness, nung nasa Drag Race ako, never kong inisip na gusto kong manalo or whatever. So, lalo yun na, yung mali ko. pag umabot ka na pa top 4 kasi hindi mo siya in-expect. True. Yeah. Ang gusto ko lang talaga mag-enjoy, mapakita kung sino ako. And kaya sobrang fulfilled ako. Kasi nakakita ko kung sino ako. In fairness. Na hindi sumobra. Munti ka nang sumobra. Unti na lang eh. May experience mo sa ibang season. Wag naman sana magmaoy-maoy na. Di ako mag-iinom sa susunod na season ko. Mag-iinom ako isang episode. Kung makapasok ako ulit, inom ako isang episode para mapakita ko yung vulnerability. Kasi baka hanapin ni Michelle Visage. Ako alam mo ka, last episode na ako nag-inom na. Like parang episode 8 na or 7 na. During that time kasi pandemic time, as in hindi ko kaya nang walang alak. So every episode, umiinom ako. Tapos, ayun, kinabukasan sa taping, hilo-hilo ako. Hindi lang siya, dalawa kami magkapatid! Javens, hindi na magkapatid. Good luck, queens. And if it begins. Pangasal. Oh, sweet song. Oh, hindi. Ay, ang ganda ng wire na tumataas. May wire sa mukha nito. Ang ganda ng wire na tumataas sa mukha nito, baby. At pinakita sa editing talaga, no? Hindi ka na in-edit out, ha? Isa pa. No. Hurry up. Oh my God. Yes. Ano siya? Recent pa. Kasi before pumasok si Zenba sa Drag Race, namatay yung papa niya.
So kakamatay na ng papa niya. So feeling ko, inalay niya sa papa niya itong song. Tapos pag reveal niya sa hair niya, hindi pinakita. May flowers na nakalagay sa hair niya. Oh! Tapos, ayun, yun nilaglag niya na. So, di ko din nakita yan kanina. Tinanong ko lang din kay Zimba. So, parang, hindi ko tinanong kay Zimba. Kay Briggy din ko tinanong. So, hindi ko sure kung yun talaga yung totoong okay reason. Sana kung may picture siya nung father niya. No? Para mas naintindihan. As in, parang wala pang 1 month bago siya pumasok ng Drag Race. Kakamatay lang ng tatay niya. Ang ganda din ang characterization. Ladies. Oh my God. Oh wait, Tita Baby. Shantae Stay. Congratulations. You are the born finalist at the grand finale next. True. Hindi ka nang iyak, sis. Iyak ka naman. Naiyak ako. For me, Zimba. In just a few years, kahit love, you have proven yourself. For me, the to be a formidable force. Sabi ngayon lang ako umiyak sa vlog ko, ha? Wala lang. Nag-flashback lang sa akin yung mga I'm so happy na complete ang journey ko here, but Zimba, hanggang dulo mo naman! Hindi ko ito narinig kanina, ha? Talagang devastated yung tsura mo. Tapos bigla, opening line mo, I'm so happy. Kokotongan lang ito eh. They love me na. I love you, Zimba. Yes, favorite kita. Ayun na, para di na nagtataka yung mga nagko-comment dyan. Yes, favorite ko, Zimba. Tumulong po kasi preparation niya. And reaction video ko to, hindi po to official reaction video ng Drag Race or whatsoever. Kung official reaction video to ng Drag Race, which is sana kunin niyo ako someday, magiging fair ako. Eh, hindi. Are you Team Maxi? Are you Team Angel? You all made your mothers proud, Gab. Queen ang ina nyo! Oh, yun pala siya. Akala ko queen ang ina. Oo nga, queen ang ina. Queen ang ina. Okay, I love it. Ito season na rin niya. Kasi ngayon lang binagalan, queen ang ina. Akala ko parang kinang ina or something. Queen ang ina nyo. Oh, okay. So yung kinang ina, king ang ina. Balak. Oh, bakit? Welcome to the grand finale of Drag Race Philippines Season 8! The winner of Drag Race Philippines is... Oh my God! Oh my God, mas malaki yung crown ko. Oh my God! What's your reaction about the episode? Ito yung pinaka-moving na episode for me. Grabe na talent. Feeling ko yun yung pinaka-painful na elimination lagi yung before sina. Yung dapat. Hindi naman. Yung season 1, hindi naman. Charik. Hindi dapat kasi nandun ka na eh. No? Like, ito na, last na to. Mga misis, grabe tong episode na to. Anyways, final words. Miss Min. As much as I love the baby, deserving naman niya mag-top 4. For me, si Zimbay na lang sa nits. Deserving naman rin yung top 4. Final words, Scott. Kahit naman sino sa kanila 5, deserve naman talaga nila. Pero kung pagbabasihan talaga yung lip sync, like, okay. Pero for me kasi, hindi ko rin na-gets kung ano yung para sa inyo yung quote, kung para sa inyo POV ko yung POV ko, kung di mo na-explain. Pero may na-explain mo, okay. Pero kung di mo na-explain, parang, para saan ba yun? Hindi ko na-gets. Grabe, imagine mo kung kung si Tita Baby yung umuwi. 4 sila na mga bagets. Na maglalaban-laban. Ito pa rin mga comment ko. Like yung kay Simba Ding, parang ang galing niya dun sa Slay Akla. Parang hindi mo siya dun maninitpick kasi ang galing niya dun eh. Dapat yung tricks na ginawa na maayos naman. Even the lyrics, di ba? Unless kung pinakita talaga nila yung sa edit, yung kung ano yung yung weakness niya. Yung tsaka, oo. Pero ang ganda kasi nung ginawa nung napanood natin. Anyways, ako na, final words ko na. I love this season. Na-move nyo kami. And we know na this is a show. Pero, alam mo yun, part din ako nung show na yan dati. And na-move pa rin ako. So, amazing. Kudos to the production. Kudos to RuPaul. Thank you, binago mong buhay namin lahat. I love you. Dahil dyan, mga misis, comment down below, I love you, RuPaul. Once again, my name is Venus Deluxe. My name is Minty Pra. And I'm captivating Cat. And of course, thank you so much sa Absolute sa inyong paalak. Ayan. And lagi nating tatandaan na drink moderately. Love you. Cheers. Goodbye. Good night. And please, mga misis, mag-subscribe ka naman. Love you. Mwah.